A Day in My Life as a Work From Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! It's another day to work at nauumay na siguro kayo sa routine ko na nangangape palagi sa intro ko. Pagpasensyahan nyo na palibhasa, finifilm ko lang talaga ang araw ko from start to finish and this is how I usually start my day. But don't worry, today it's a little extra dahil may pa-whipping cream and chocolate sauce tayo dyan. I've got a lot of stuff to do again at minsan sa messages na natatanggap ko hindi ko na alam kung ano ang uunahin kong trabahuin. Naglibog na rin ako minsan, hay nako, ewan ko ba. Pero this is my work so I gotta love it. After that, I took a pause at tutulungan ko na naman maghanda ang aking estudyante. Hindi ako naghanda ng lunchbox ni Jeff today at napagpasyahan kong doon na lang muna siya sa canteen nila magla-lunch and ginawan ko na lang siya ng pancake with chocolate chips for his breakfast. I've made mini pancakes at nagaganahan talaga akong gumawa ng mga ito. Yung ginawa kong 4 mini pancakes lang talaga nakakasya sa agahan. Just a little bit of everything, kumbaga. After kumain ni Jeff ay naghanda na kami na ihatid siya sa school at tinukso namin si Cookie na hindi siya pwedeng sumama kaya nagpaluoy-luoy na ng tingin sa amin yan. Pero syempre mahal namin yan kaya kasama talaga yan sa lakad kung pwede siyang isama. And there we dropped off si Jeff sa school. Pinagpatuloy ko na ang aking trabaho nung makauwi kami at nagplan kami ng mama at sister ko na umalis at mag-bonding together pero yung initial plan is after lunch para makapag-nap pa ako ng konti pero itong si mama ang aga pumunta dito sa bahay kaya naghanda na rin ako para makaalis kami. Nabagot nga kasi yung mama ko kasi pumunta sila ng papa ko sa Mindanao na hometown ni papa at nauna siyang umuwi kaya ayun, gustong makipagpasyal sa amin kasi nabagot siya na wala si papa. I just want to be very simple today so just a basic top from H&M and long skirt from Forever 21 yung sinuot ko. Yung plano lang naman kasi namin ay mag-lunch then magkape after tapos mamasya lang ng konti. Ako na ang nag-drive sa sasakyan niya at pinick up na rin namin ang sister ko then we headed to SMC side dahil accessible na nga ito sa amin. Then first stop namin ay mag-lunch at nakita namin itong Wuyang restaurant na bago ko lang ito nakita dito so we had to try it out. We ordered char kway teow that reminds me of the food we tried in Singapore, one of the best dishes we had. Then we had hakao and some steamed rice and butchi naman for our dessert. Dalawa lang kaming magkakapatid na babae ng sister ko and 3 boys, so kami lang ang nag-girls day out. When we were kids, nako kapag nag-aaway kami ng sister ko, my mom always reminds me na dapat mahalin ko daw yung sister ko kasi siya lang ang kapatid kong babae at yun din pala yung sinasabi niya sa sister ko na mahalin niya ako dahil ako lang ang ate niya. Iba pa rin talaga ang relationship by blood but ewan ko lang sa iba, yung family kasi namin ini-instill na importante talaga ang love and understanding ng pamilya kahit may iba-iba kaming mga differences. Sabi nga ng mama ko, para kaming Webisco, iba-ibang flavors pero lahat gusto niya. I just wish that we could keep our bonding together talaga through the test of time. We headed to H&M also to buy some stuff at para magpabudol. Hoy, credit card be my backup, charing. Then we went to Starbucks to have some coffee at i-continue ang aming chika-chika. Hindi na kami nag-chika ng malala dahil kailangan ko pang pick upin si Jeff sa school kaya minadali na naming maubos ang aming kape at ipagpatuloy na lang ang chika sa sasakyan kahit yung iba pa ulit-ulit na yung chika. Bakit kaya ganon? When we went home, si mama dito na nag-sleep over sa bahay at nagluto na ako ng dinner namin. Nag-decide lang ako na gumawa ng pasta na madaling lutuin at saka fried chicken. Bali, nakikinig talaga ako sa kanya na marami siyang mga chika at syempre it turned out emotional after dinner because we opened up about our disappointments and also listened to her side of the story. You know, sometimes we get drowned and dwell on our emotions but when we let it out and tell the person about it and listen to her side of the story with an open mind, you'll realize na nagiging one-sided lang pala tayo. Na may point din pala yung tao na bakit yun yung ginawa niya at bakit ganyan ang naging desisyon niya sa mga bagay-bagay. It's really important to open our hearts and minds at sabihin sa tao in a nice way kung bakit ganun
ganun yung naging treatment niya sa iyo, and also assess yourself kung dapat ba talaga na ma-offend ka sa ginawa niya, or you'd rather choose to listen to her story and understand why she did what she did. And if you just listen and let love rise above all, maybe we can live in this world where negativity will not foster and we will put a smile in our faces. Charing. Katriyo na yarn. Basta yun na yun. Check your family sometimes and show them you love them. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!